Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning. Morning. June 11. Bukas, Independence Day na. Lapit na. Mapapanood ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 0999-376-6768. Diyan po kayo makakasali dito sa aming mga kuro-kuro sa mga issues. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw, Channel 23, Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus at Channel 25 sa GMA For The Box. Good morning. Morning. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Kinanta nyo na ba? Ay, kahapon. Hindi, memoryahin. kantahin nyo mo. Hindi, kahapon. Kahapon kinanta. Oo, kinanta ng mga kasi pinakita namin eh. At saka pati yung... Ano yan? Sa karaoke ba kinanta? Baka sa karaoke. Hindi. Mayroon talagang video. Tapos meron din video, pinakita rin namin, paring Conrad, yung original na Bagong Lipunan. Oo. Okay. Pinatugtog namin. Original. Ayoko sanang batiin muna to. Yung aking brother-in-law. Si Chris Huertas. Uy. Kasi ayokong batiin, baka magpadala ng pansit eh. Hirap na. Wag na natin. Wag ka na magpadala. Meron na suman dito si paring Conrad. Na-ambush na siya. Batiin ko rin yung ating kaibigan si Christine Ochavillo. Entrepreneur. Based in Pangasinan. Tsaka belated kay Mayang Pascual. Yung may bahay ng aking matalik na kaibigan, kumpare, Ruben Pascual. Si Ruben. Si Ruben. Yung may bahay niya, nag-birthday kahapon. Happy birthday. At syempre, babatiin din natin ang palagi nagpapadala ng chocolate cake. Oy! Nakita kami niya. Nakita sila ni parang Conrad. At di ko nakilala eh. Naka-ano ba? Hindi ko nakakilala. Naka-sombrero. Naka-sombrero. Lahat. Oo. Oo.
Eto po, yun daw pagkanta ng Bagong Pilipinas hymn. At saka yung At pledge. saka yung pledge. Parang ito yung, nung bata tayo, di ba? Yung flag ceremony. Yes, mayroon. Tapos may flag retreat. Yes. Dalawa yan. Dalawa yan. Kakantahin nyo yung Lupang Hinirang At saka yung Panatang Makabayan. Yan. Ano to? In addition. In addition to. Hindi naman po lahat required. Doon sa utos, lahat ng government Agencies. Okay. Public schools. Bagay yung Lupang Hinirang, hindi required yun sa mga Sa iba. corporation. Yeah, hindi. Pero po sa ibang bayan, halimbawa sa Japan, Required yan. bago sila magtrabaho, may exercise pa Yes, yes. Meron silang ganon, ano? China, ganun din. At sa kanila pag-aaral, malaking epekto sa moral Ng tao. yung tinatawag na esprit de corps. Yes. Yan. Pretty core. Esprit de corps. Ang isang grupo po, merong intangible. Na samahan. Samahan yun eh. Oo. Yun ang kanilang teorya. Diyan. Siguro yan ang gustong gawin dito. Yun talagang gustong gawin. In Okay. other words, sinasabi na ang ating pamayanan, ayusin natin, bayan natin. Magkaroon ng cohesion. Sinabi, pagkakaisa ng mga government offices. And then, you're always conscious kung ano ang papel mo bilang public servant. At ito, it radiates to the So community. maganda daw yung layunin, pero may mga balakid. Ano yung sinasabi mo It kanina? radiates to the community. Yun ang ibig sabihin. Pag ikaw ay naisa puso mo, naisa diwa mo, yung iyong pagmamahal sa iyong trabaho sa kasabayan, papasok ka na rin dun sa pagsisilbi sa komunidad. Ganon din yung komunidad. Nawawala daw kasi yung sense na ikaw bilang public servant, meron kang tungkulin. Magsilbi nga eh. Parang lumalabas, pag nag-public servant ka, Sinasilbihan ka. Oo. Ikaw at sinasil- kumikita ka muna. Yan ang problema dyan. Okay. Yan po ang malaking difference. Sa Singapore, halimbawa, ang civil service doon. Iba. Number 1. Talagang para sa bayan muna. Pero may balakid daw, parang Jonah, at kamukha ang sinasabi mo kanina. Oh yes. Yung batas daw po, Yung heraldic law. okay, yung heraldic law, ano nga ba paliwanag mo? Ang paliwanag nila dyan is mayroong mga specific na mga flag law. Mayroong flag eh. Kailangan ito lang isukat ng flag, etc. etc. Yung sa heraldic law, yung mga kailangan mong tanggapin bilang him o kaya panata ng isang mamamayan. Hindi nila nakita yun. Palagay ko nakita kaya lang... Hindi ka pwedeng basta-basta Hindi ka magdagdag. Pero ito yung punto ko rito, parang Jonathan, hindi naman pinalitan yung Lupang Hinirang at saka yung Panatang Makabayan. Dagdag lang to. Dagdag. So, are you violating the heraldic law? Pag sinabi mo, idadagdag natin to. Hindi. Kasi ang nangyari dito, you are minamandate mo na kailangan kantahin siya sa mga government offices. At Ano ba sama doon? Di ba? Flag ceremony. Hindi, sinasabi lang nila... Hindi naman pinalitan yung Lupang Hinirang eh. Idagdag lang. yung sinasabi lang, kung gusto mo magdagdag, i-amend mo. Kasi very... I-amend. I-amend mo. Heraldic. Kahit magdagdag lang? Yes. Kailangan... Yun ang sinasabi Yan sinasabi doon. ng ibang mga mambabata. Yun ang kanilang kuro-kuro. Kuro-kuro. Opinion nila. Mambabata, sabi nila. Ito pong Memorandum Circular 58, pinirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Yes. Okay? Ito daw ay, bunga noong movement. Meron kasi Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Movement. Siyempre, ang mga kritiko niya sinasabi, it's nothing but branding. Yes. Brand lang po yan, tatak. Wala naman philosophy behind it. Ano ba ang mga... Anong laman yan? Anong laman? Vision. Ano yan? Di ba? It's got to be a complete package. Hindi po brand lang
Parang yan yung, if you remember, nagkaroon ng, nakalimutan ko na yung brand na natagpuan nga, nasa London, nandun sa mga books, ano yun, yung Love the Philippines. hindi Love the Philippines. Love the Philippines. Hindi, yung Pilipinas, Yung first nurse na yung Pilipinas sa ano, yan. we To serve the world. the world. We serve the world. Parang ganun brand. Branding din. Branding din yun. So, yung bagong Pilipinas, asan yung filosofiya behind this? Ano yung klaseng way of life na pinopromote dito na gusto nating mangyari sa Anong lipunan? yung pagmamahal sa bayan, papaano yun? Di ba? Well, yung lyrics, maganda. Nandun na, nakalagay dun. Pero, yung Lyrics lang yun. Pero sinasabi ni Paring Conrad, hindi kagaya ng iba na ito ang gusto Yung na. bagong lipunan ni Marcos noon, may philosophy po yun. May nation building component yun. Kompleto yun. Kung pagbabago ng attitude ng Pilipino. Ito bang, parang branding lang. Yung kay President Marcos noon, a revolution from the center. Ang ginagawa, Yan ang kanya. Para Revolution. bang mula sa kadiliman, ito. Revolution from the center siya. kasi ang noon, hanggang ngayon, ang sinasabi, yung Grabe. ating mga mayayaman, mapang-abuso. Mapang-abuso. Ha? Kaya ngayon, ang ginawa ni Marcos noon, revolution from the center. Oo. Kailangan tayo masunod dito. Ngayon, etong bagong Pilipinas, It attempts to do so as well. Iangat ang lipunan natin, iangat ang pamayanan, ayusin na mabuti. But tama si Paring Conrad, you cannot do that just by lyrics alone. Yung or wave brand. of change nasa center mo sa... Parang yan nangyari ngayon sa sa Europe, sa EU, by the way. Grabe. The right ang pumasok ngayon. Pumasok. Yung left. Wala. So yan nangyayari yan, bunga ng talaga. Ang nangyayari tuloy ngayon, nababakbakan pa ang presidente. Yes. Hindi maganda rin. Yan hindi maganda doon. Hindi ko alam. Sinisisi siya. Bakit, Ano yung ginagawa I mo? don't think it's his idea. Hindi, parang pagkakaalam ko sa kanya, hindi mahilig sa ganyan eh. Sino mga nag-isip yan? It's a marketing. It's a marketing tool. Hindi. Ewan ko. Branding eh. Meron si Presidente in his blogs all over the place. Nation building yung gusto rin niya. Ganun. Oo, nation building. Meron siya Tapos, yung proteksyon ng mga maliliit, yung mga naapi. mag-inaugurate po ng Pasig River. Yan. Kung ano-anong grand scheme ang sinasabi, pasyalan, promenade, kung ano-ano, and everything. Ang dami sinabi. Phase 1 pa lang daw yun. Pagkatapos, pero ang presidente, eto ang kanya speech. Teka, gawan niyo muna ng paraan Yung saan 10,000. yung mga 10,000 na illegal settlers Settlers dyan. Ganyan mag-isip yan. Kaya ako, hindi naniniwalang sa kanyang pakulo itong... Na hindi pa lang nalagyan ng overall, parang palamuti lang. Wala po yung tunay na essence, sabihin. Ano ba talaga yan, bagong Pilipinas? Slogan? It is a slogan. Ano yun? It's a movement. It's a movement. Ano yung laman ng movement na yun? Pagmamahal sa bayan, Yun na nga, i-define yan. Progress, improvement ng education, mga ganun. Lahat po kasama dun yan. Dapat nakapasok dyan yan. Yung hymn, pang ano na lang yung summary of something. Dapat ganun eh. Yung hymn sa akin addresses the emotional. Yes. Dapat, kasi po kailangan para maniwala ka sa isang, halimbawa, Sinapuso mo. principles, Yes. ganyan. Every now and then, ma-reinforce yun. Yes. How do we do that? Through mga ganyan, pagkanta, Yan. nung hymn, Pagpanata. ganyan. Pero kailangan, alam mo muna ano yung ibig sabihin ng Saan ka papunta? sinusumpaan mo, saan papunta. Wala yun eh. Yun ang sabi ng mga kritiko eh. Hindi po masama. In other words, you should have laid the predicate. Ayun. Hindi ba makuha yung pagbabago, pagmamahal sa bayan, sa komunidad, yung mga ganon. Kasama yon.
I mean, that's a forever thing naman, sa totoo lang. Well, ang sasabihin nila yun, puro motherhood yan. Unless you come out with the specific, yung mga plano mo, etc. Lahat, ganun. Kasama to, ibig sabihin, meron social engineering Yes. component to. It is. Pero dapat po, yung him and things like that, isa lang yan. Alalahanin nyo. One among many. Sa China, Yan. yung Red Book, Yan. diba? Yung pagkanta nila ng lahat. Pero all-encompassing po yung revolution na yun ng China. Halimbawa, ang arts noon, kontrolado nila, hindi pwede yung mga protest arts. Wala yun. Ang arts noon, Tsaka hindi pwedeng the import. worker is great. Mga ganon. Hindi pwedeng imported arts doon. Mga ganon, kompleto po yun. Mga K-pop. wala Hindi lang slogan. Meron totoong programa behind it. Eto, yun ang hinahanap. Ngayon. Sa ngayon, yun na yun. Ang ibig ba sabihin nitong pag nag-pledge ka at kinanta mo yan, ang mga ang mga may-ari ba ng mga power companies at Oy! saka ng water concessions, Teka naman. Maayos ba yan? Sinasabi Pag ko na nga, nag-pledge pe. ba sila? Magmumura ba ang bigas? Yan. Pag ganyan. Mura ba ang Ang bigas? sinasabi nyo, dapat yan merong commensurate o mga kaukulang hakbang din sa, Dapat. sa ekonomiya. Dapat. Sa So yung kalsada, kung sa- sinasabi ng mga iba mga na wala polisiya. sa batas, Oo. yun, One of the na, many, ang ano lang lit-lit yan. nun sa akin. Maliit yun, tama. Huwag niyong gawin niya kasi wala sa batas. Hindi, that's not the point. Well, kung wala sa batas, Di amend mo. amend yung batas. Oo. Dali no eh. Oo. Ang hinahanap po dito ay ano yung laman. Yung campaign na yan. Kaya nga ang mga kahapon, paring Conrad, kahapon, ang mga nakukuha namin sa komento, ito ba ay maayos ba't bababa ba talaga ang presyo ng mga bilihin, gaya ng bigas? Ganyan na yan eh. Yan na yung mga papasok. Bababa ba yung mga utilities, etc. Kasama po dapat yon sa programa at sana nababasa yon at nailalagay sa isang yung mga naging vlog ni Presidente BBM. Kasi Yun. nandoon siya eh. Nakita na niya eh. Meron siya mga programang nandoon. Oo. Yung po mga medyo sabihin na natin kaliwa. Yes. Syempre, babakbakan siya. Para ka ng tatay mo. Yan. Ganyan. Siyempre. Expected yun. Political propaganda. Yan. Hindi ho, kung may laman yan, Hindi may gagawa. laman, mahirap tawagin na political propaganda. propaganda yan, yes. Pero dahil sa parang brand lang ito at slogan, Kaya siya nababak. kaya yan ang reaction. Okay. Actually, kung ma-explain muna what the movement is all about at ano yung laman niyaan, Malaking bagay yun. pag naglagay ka ng baka meron pang sarili mag-volunteer, mag-compose. ang hirap Baka gumawa. Gumawa pa ng sarili. Ang hirap ma-explain yan kapag hindi tunay, pare. Kailangan eh. Yun na nga, yung tinanong mo, bababa ito, yung presyo ng ganito, hindi na ba magkaka-brown out, mga ganyan eh. Kailangan ma-explain. Ano yung realidad ka? Yung realidad. Kasi ang tao ngayon, bro, lalo sa social media, mapipiloso po ka dyan sa TikTok, bro. Yayari. Kaya nga tama yung sinasabi ng parang Conrad. Kung sana, ito ay at the end of the line lang ito, pero na-lay mo na yung predicate, nandito Nandun na. na, yun po ang movement. importante. Ito yung movement. Ito yung Hindi, movement. in-announce lang Ito po. laman. Ngayon linggo lang in-announce eh. Oo nga, wala ka abog-abog eh. Diba? Okay. Parang ano to eh, parang move o galaw ng isang hindi ginagawa ang trabaho. Ginagawa naman kaya nga. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo, teka, gawa tayo ng gimmick. Yun ang naging malaking problema nito. Ganyan po ang dating. Ang dating gimmick. Gimmick eh. Yun ang problema. Yun ang problema eh. Okay? Halimbawa, sinasabi nila, bumabagsak ang rating ng administrasyon. Hindi mo pwedeng sabihin si Marcos lang. Oo. Kasi pati si Sara, Lahat sila. bagsak. Ang mga cabinet, bagsak. Okay. Pati Supreme Court, Bagsak. rating. May disgusto. Meron. There Ang is publiko. discontent with it. There is discontent. Sa pamayanan. Paano mong babawiin yan? Through propaganda, slogan. Kaya Press kaya release. Hindi nilalagay sa ganun. hindi kumakagat sa tao Hindi. bayan yun ngayon. Yun ang problema. Hindi na. Ha? Hindi ngayon eh.
Mas kumakagat ka sa taong bayan na pinag-uusapan nila. Ito eh. Ayan, no? Si Parang Perdi at saka si... Hindi ito, magka-akbay sila. mas naging kaya lalo nagkakaroon ng mga marites eh. Ayan, walang Dahil ibang sa ganyan, mapag-usapan. walang mapag-usapan. Saka yung mga raid sa Borak. Pogo. sa Davao. Tapos sa Davao. Sa Mga Davao. ganun na eh. Yan. Ayun, yung ni-raid daw yung compound ni Pastor Kibuloy. Nagsaserve. Hindi naman remit. Nagsaserve. Nagsaserve sila. Pero naman, sir, inakyat nila yung bakod ng alas 3 Hindi kasi hindi sila ayaw silang papasukin. Ayaw silang papasukin. Para po arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy, yung Kingdom of Jesus Christ. Okay. Ang kanilang kaso, human trafficking, child abuse, sexual abuse. Meron na pong warrant. Kailangan i-serve yung warrant. Lahat daw po ng 3 addresses na kilala, na alam pala, Kung saan na naglalagi itong si Kibuloy, ay pinuntahan nila. Pero ang dating daw parang Gestapo. Ganun ba? Sinong nagsabing Gestapo? Mga social media. Social media. Nag-issue pa ng statement si dating Pangulong ang akala Duterte. At ang sinasabi niya, in essence, wala pa naman daw sentensya, guilty or everything. He's innocent before proven. Well, that's beside the point. Paano malalaman kung guilty siya o Kung hindi innocent siya- siya? kung hindi siya- nagpasakop nagpasakop. ilalim. Hindi siya nagpasakop sa korte. Outside of the law siya. Pero ang binabakbakan dito, si Marcos. Hindi si... Noong statement ni dating Pangulong Duterte, sinasabi, ganyan ba administrasyon na to? Para martial law? Ayan. Pumasok na sa ganun. So, napunta kay Marcos ngayon yung bakbak. Well, it's an occasion for the former president. Say something. Against BBM. Yes, against people. Okay. Pero pag sinuri nyo, ano yung incident? Ano yung Nangyari. mga nangyari? Aba, may warrant of arrest eh. Alangang hindi mo i-serve yun. Bakit ni-raid daw? Ewan ko, hindi ko nakita kasi yung kung anong klase ng raid eh. Paano i-serve yung warrant of arrest kung hindi ka pupunta ron sa bahay? O kung saan siya naglalagay? Okay. Hindi naman binawi yung arrest warrant. Hindi kagaya nung nangyari sa Porac, binawi. Oo. Yung search. Nung judge. Ng judge. Pwede bang bawiin yun? Binawi niya. Binawi. Pwede ba yun? Pwede. Nangyari. Apparently. Kaya siya under investigation yung judge. Anong dahilan para bawiin ng judge ang arrest Technicalities warrant? daw na mali dun sa Warrant. Why did you issue it in the first place? Yan na nga. That is why he is being investigated. Ayun, delikado. Delikado. Kaya nga sinasabi ng marami, pati yung judiciary apektado na nitong operasyon ng Pogo. Yun ang sinasabi nila. Hindi, baka naman sasabihin lang ng judge, I came upon certain information which was not Available at the at the time. time. Ayan. Hindi, na-issue mo na eh. Baka information. Ano yung information mo? Tinawagan ka ba? May tumawag ba sa'yo? Parang ganun. Ganun tuloy ang marites. Judge, meron ng laman yung Gcash nyo. Ayan, yung informasyon. Sabi nung mayor ng Porac, Jaime Capil, hindi raw siya protector ng Pogo. Okay. Host lang yung town. Host lang yung town. Sino ba mayor ng town? Siya. Hindi, sasabihin ko sana. Hindi nga pala ganun ang mga kalakaran ngayon. May laman na Gcash nyo. May screenshot na bro. Yung Gcash. 190 po yung mga nagtatrabaho dyan sa hub sa Porac. Oo. Yung Lucky South 99. Okay? It's malaki pong compound dyan, complex. Nandyan yan sa... Alam mo, nagpunta na ba kayo sa Porac lately? Ang gaganda ng kalsada. Maganda ang Porac. Oo. Kasi nung panahon ni Pinoy po kasi, Build sila ron ha. Okay. Hindi, panahon ni Ayala. Duterte, Ayala, maganda. noong kasi, Sa ano yun? Oo. Yung... Ano yan? 2,000 hectares sa pinili ng Ayala dyan. Joint venture sila. naging kahisiho yan eh. Lahar Catch Basin. Yes. Malapit sa dagat yan, tabing dagat. So yung mga, nung pumutok yung pinatubo, yung lahar, Doon ang... siyempre, it will seek its own level, di ba?
pumunta yan doon sa lalabasan sa dagat. So, napunta pa, Porac, Bacolor, mga ganyan. No? Ngayon, walang development dyan for a long time. Na-consolidate ng Ayala yan. Pero nung panahon ni Pinoy, yung western part ng Pampanga. ng Pampanga, outside the Colombo yan. Yes. Kasi dyan si GMA. Talagang outside the Colombo yan. Wala talaga yan. Wala pong tumulong tubig dyan o ng Di isa. Di isang patak. Wala. Maganda na lamang nung umupo si Duterte, Oo. ay napansin. So, binuhusan ngayon ng mga infrastructure yan. Napakagaganda ng mga kalsada. Maluluwang ha. Maluluwang. Pradera, nakita mo Yan. yun? Oo. Ini- tayo nun, di ba? Oo pa. Diyan po kami nag-ano eh. Oo. Oo. BBM Cup. No. Diyan ginawa noon eh, no, sa Pradera. Good Aluluwag morning. na kalsada. Parang Elmer. Para Elmer ngo. Oo. Good morning. Morning. Talagang binuhusan ho. Ah. Okay, tapos yung mga provincial roads ang gaganda rin. Kaya hindi katakataka Na magpupuntahan. na magkaroon dito Yes. ng ganyang mga complex. Yes. Dahil maganda. So, Accessible. Very accessible daling na. puntahan. Yes. hindi naman kalayuan sa Manila. Hindi. At saka sa Clark, hindi rin. At saka sa Clark. Okay? Meron ka pang bakasyonan doon na papuntang mga Anbayaco. Yan. Yang mga ano. So, hindi ko katakataka yun. Magkaroon ng complex doon. Ang katakataka dito, ba't kinukulong yung mga tao? Sabi ni Mayor, hindi naman daw sila kinukulong. Ano daw, nagkataon lang na nandun sila nagtatrabaho. Para daw sinasabi na pinababayaan lang niya yung mga Yung activities POGO operators to violate the law with impunity. Hindi raw gano'n. Ano nangyayari? Hindi naman daw ganoon, sabi niya. Ano ba yung raid, pare? Ano ba yun ni raid? Hulid up? O totoong may violation? May mga violation kasi ang sinasabi Pero ng daw PAO, sa- ito kasi yung original na Lucky South, dati binigyan ng authority. Tapos kinancel. Tapos itong Lucky South 99 something like that, nag-a-apply ulit. Hindi pa approve yung kanyang application. Nag-operate na ulit. Nag-operate na. Yan ang violation. So may illegal na ginagawa. Yun ang sinasabi ng PAO. Paano naging protector si Mayor? Hindi nga daw siya protector. Kaya nga, bakit siya... Hindi kasi, dapat tinitingnan daw. Public opinion na nangyayari dito kasi parang ang nangyayari... May kuyog eh, may kuyog. May kuyog eh. Wave May wave. of anti-Pogo. Yes. Yung anti-Pogo na yon may kinalaman din sa anti-China Yes. propaganda eh. So, may ilang libo very young Chinese-Filipino entrepreneurs under the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Reklamo na. Nagmarcha sila, pare. Mga bata to. Kasi parang Bakit naman gano'n? nararamdaman na nila. Nagkakaroon ng gano'n eh. Under fire sila eh. Oo. Pero 8:31 na umaga, babalik po ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Kaya pati Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz. Nandun. Andito, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Ngayon, June 11. Bukas na. Independence. Bisperas ng Independence Day. Day. Big deal sa amin yan nung bata kami. Malaking bagay. Talagang malaking bagay. Lalo na Kung di man kami makapunta ng Luneta, nandun Caloocan. kami sa TV. Oo. at saka sa Caloocan meron eh. Kasi po, yung Caloocan, isa yan sa Isa yan. aklas. Yes. Yung June 12 po, yan yung independence, nakipaglabanan tayo against Spain. Spain. Yung occupation ng Spain dito sa atin. Nung bata ako, may mga katipunero pa ako. Yes. Nakikita, magbibihis sila pare Katipunero. nung uniforme nila ng KKK. Oo. At pupunta sa Luneta. Oo. Meron talagang ganon. Baka bukas meron din yan. Na nakabihis ng ganon.
Okay, wala nang katipunero dito ngayon. Kung meron pa, World War II veteran siguro. kung meron mang katipunero, sobra na yung PIBAW na yan, Philippine Veterans Administration. Binibigyan pa nyo ng pension yung mga yan. Pero, kahapon, parin Conrad, pinag-uusapan namin ng parin Joel, kailan nagkaroon ng pagbabago from July 4th to June 12. dati July sabi ko kay Kung Dadong. Kay Kung Dadong yun. Just Dado Macapagal. In a way, fairly recent nila. Well, fairly. Pinagawayan pa yan. Pinagawa yan. Kasi July 4th dati, original tayo eh. Ibig sabihin, may naglabi pang against ng... Independence. Hindi kasi yung story noong July 4, Oo. noon tayo binigyan ng US. No. After the war, After the war, July 4th tayo. July 4, Parang 4th of galing tinaon pa doon sa July 4th nila. Sila. yung kanilang independence nila. Oo. Ano, dati naman tayo independent na. Yun ang Nakialam sabi lang ni yan Kong, yung yun ang US. sabi ni Kong Dadong. Which is correct. Doon Doon nagkatalo eh. Pero noon, nag-debate pa yan. Debate ba? Hindi naman daw truly independent Ang noong Pilipinas. June 12, 1898. Okay. Pero kasi doon binagayway ni Aguinaldo yung sa Mandela at Kawit. declaring the independence of the Philippines. Pero po ganito, nananalo tayo noon sa US. Niloko sa Spain. Sa Stila. Niyari tayo ng mga Kung di na kaya lamang Amerika, talon-talon na Spain. Oo, tapos na yun. Ang ginawa ng Amerika noon, binola nila si Aguinaldo. Pabayaan mo lang kami dito. At gagawin namin Open City Manila. Kumbaga, parang trading post, parang Hong Kong. Which is good for the New Republic. At that time, yes. At inimbita pa siya sa Hong Kong. Yan. Ngayon, ang ginawa po, yung pala, yung US, naghihintay lang ng reinforcement. Oo. Nung Bago dumating pumasok. yung reinforcement, Pinasok na nila. pinasok na nila. Ayan. Diyan nagsimula yung Philippine-American American War. Yung, ganun. Well, yung Independence Days ng June 12, karamihan ng tao, yan na natatandaan ngayon. 60s pa kasi, 1960s pa yung nung ginawa yan nilipat. Pero for more than 20 years, almost July 20 years. Pero going July back to 4. history, nangyari na sa Hong Kong sila Aguinaldo. Although sa totoo lang, napansin na niya na kung hinaiisahan, bumili na Kaya siya bumalik. pero namili na rin pati sila ng armas doon. Binigay sa kanilang... And yung pera. Now, Hindi kasi yung armas gap na yun. hanggang June 14, that was the same year, bumalik sila, no? Hindi yung armas na yun. Kasi to have a new republic, you need a standing army. Oo, hindi pwede. Dahil hindi pa naman kasi siguradong talo na yung mga Kastila. Kasi maraming nagka-class pero kailangan i-consolidate mo yun. Consolidate mo. So you need a standing army. Kaya kailangan Bakit na napili yung June 14? Bakit sila nandun sa Kawit? Nagwagay siya ng... the 12 pala, June 12. Sa Kawit, nagwagay ng bandera na tinahi ni, di ba? Sa Hong Kong pa. Sa Hong Kong tinahi. In just a few days, tinahi yun eh. Tapos dinala nila ron, di ba? That in itself, yung pwedeng pelikula ni Eric Martin. Parang sila nakarating dun eh. Yung mga bayan po rito sa Asia, hanga-hanga sa Pilipinas. This was the time wala pa social Dahil media. Dahil tayo, nakuha natin yung ating independence, dumanak ang dugo. Nakipagbakbakan tayo. Kasi sila, uso na lang yung maging independence. Malaysia, uso na yan. Kayo, ganyan na rin. Merdeka. Indonesia, ganyan. Hindi. Ang Vietnam, Lumaban. matindi ang, yung French occupation ng... Yari ang French doon. Indonesia from the Dutch. Pero yun, binigay na lang yun eh. Hindi naman na dumanak ang dugo ron eh. Sa Singapore, hindi rin eh. Hindi rin. Pero tayo, tsaka ang aga, 1800s pa lang. Oo. Okay. 1898. Yung Declaration of Independence. Declaration of Independence. Before that, Banatan. Ito raw, yung si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Sabi po ng lawyer nila, si Ferdinand Topacio, na-release daw po upon request of the Philippine government from his extradition. Na-release daw po sa jail
Kasi ang Philippine government request for extradition Was ay hindi na po tama. Yes. Yan. At ang sinasabi ni Ferdy doon, kaya nagkaroon ng... In other words po, Hindi, sinasabi ni Ferdy doon, kasi daw, mali-mali ang ginawa ng ating government. ang pagkakamali daw, Daw. ay yung tungkol doon, it should have been written in Portuguese or the local language. Ayan. Extradition na- Yung extradition request. So Because we yung don't have- pagkakakulong daw ni Tebes Oh. ay illegal. Pero po, bumalik ang DOJ. Sabi po kagabi ng DOJ, na-arresto naman daw uli. Bumalik daw yan sa pulis ng Timor-Leste. Dahil haharap siya ng trial for extradition. Okay. So, nakawala at ibinalik. Parang tug of war. Oo. Well, anyway, yan pong DOJ, medyo ako nahihiwagaan din ako sa DOJ. In recent times. So. Okay, ito po merong kaso. Mahigit 1 taon na raw to. At nakabitin dyan. Ang alam ko kasi yung mga pabitin, sa piyesta lang yan eh. Di ba? Yung inaabot yung mga pabitin, sa piyesta lang yan eh. Ito po may pabitin sa Department of Justice. Merong kaso daw itong Eternal Gardens. Ganito pala yung nangyari. Merong piskal dyan sa Batangas City na nawawala daw yung lapida. Nung October yan, pumunta siya dun sa... Noong October last year. Kasi pupunta sana siya para doon sa All Souls Day. Nakita niya, October, nawawala yung lapida. Aba. Nagalit. Galit. Pinaaresto. Yung mga, walang warrant, walang Warrantless arrest. Walang abogado. Pwede ba yung prosecutor, ang pangalan ng prosecutor po Edelwina Ebreo. Pinaaresto yung mga empleyado. Ilang empleyado? Yung empleyado. Eternal Garden. Pwede ba yung ganon? Magpa-aresto? No? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Siyempre, nagkabuso siya eh. No. Sobra namang power. Malakas lang siya. Kasi prosecutor siya eh. So, Kahit na ba eh. Asama ng attitude. Si prosecutor Edelwina Ebreo at Deputy City Prosecutor Evelyn. Yan yung idinimanda sa Yan yung nireklamo sa DOJ. Okay. Eto reklamo na sa DOJ, hanggang ngayon, wala pa ho nangyayari. Kitang-kita na yung abusado. Abuse of power. Wala nangyayari dyan sa DOJ. Paano yun, pare? Pwede ba yung ganon? Wala na lang? hindi. Kaya nga we are calling on the DOJ kasi nandoon daw sa prosecution service sa DOJ. Yung kaso na yan. Oh. Kasi administrative case yan eh. At abuse of authority. Tapos meron din kaso sa sa ombudsman. Ang tagal daw kinulong over the weekend. Ganon-ganon na lang ba to? Baka may criminal case pa rin to dapat. Administrative lang to eh. Wala raw po nangyayari. Yan ang sabi ng lawyer, si Alexis Oco. Yan ang abogado ng Eternal Gardens. Oo. Dalawa ata yung empleyado nila. Basta na lang pinahuli at kinulong. Over the weekend yan. Weekend yun eh. So nandun At sila- gumamit pa ng polis. Gumamit ng polis. At yung polis sumunod naman. Sa prosecutor. Alam ba ng polis kung ano mga batas? Warrantless arrest yan. Pwede yung polis magkaroon ng kaso. Disciplinary action din yun. Okay. At itong Parang mga piskal. napagamit sila. Nagpagamit sila. Itong piskal na ito, si Ebreo at si Jubilanos, abuse of authority talaga. Ayan po ang nakakatakot eh. Ngayon, halimbawa, itong polis. So, merong daw advertisement, escort for hire. Ang lupit nito. Lumalabas daw sa Facebook, merong escort for hire. At pag kinontak mo yon, bibigyan ka ng highway patrol group. Galing ah. Yan ang sinasabi nung... Meron daw influencer, ang pangalan ng influencer, Mary Joy Santiago. Meron siyang post online na ang kanyang mister Daw. nag-arkila daw ng HPG escort para sa kanya.
Yeah. Yan iniimbestiga ng pulis yan kasi it is very possible na siya lang naglagay dyan. Yang si Mary Jane. Kasi ang sinasabi ng Mary Joy. Mary Joy. Kasi ang sinasabi naman daw ng mga pulis, baka nagkataon lang na mayroon talagang hacker na una sa kanya. Tapos Sinabi niya na escort niya. So, Yung mister niya raw ang nag-arkila ng HPG. yeah. Pero lumabas na po to earlier, talagang merong nag-e-escort ng VIP. meron talagang ganon. Meron talagang Pero ganun racket whether dyan. si Mary Joy ang isa sa mga yun, Kung ikaw, totoong yung tatay mo, ay yung nanay mo, ay yung mister mo pala, Nag-hire. binigyan ka ng escort. Anong dahilan para escort ang para daw hindi siya matraffic. So kinontak daw siya ng HPG at tinatanong, hindi hanggang ngayon daw, hindi siya nakikipag-usap. Yun nga, yun ang problema niya. Yun ang problema ng Mary Joy na yan. Baka kasuhan na raw siya. Hindi siya nakikipag-contact eh. Sana ipaliwanag man lang niya yung ginawa sa kanya kung totoo. Na yung HPG talagang nagkoko. Baka natatakot na siya. Hindi, pumunta siya doon. Huwag siya matakot. huwag siya Siya, matakot. Nag-post siya. nag-post ka eh. Pwede mo Kaya na- yan ang mahirap dyan sa dyan post sa ka ng post. eh. Oo. Ang police mismo nagwa-warning dyan sa post. Oo. Post kayo ng post, magbabakasyon kayo dito. Di para in-announce mo na sa Magdanakaw, walang tao sa bahay namin. Ganon. Parang ganon eh. Hindi ba? Meron din meron nga nahuli sa airport noon eh. Nag-post na meron siyang dala-dala daw na puta. Di hinuli siya. Pero hindi ko maintindihan. Yung motorsiklo may markings. Kasi sabi naman dito, naka-vest lang ng highway patrol. Kaya nga, hindi mo... Madaling makakuha nun eh. Alam mo ba HPG yun? Sigurado. Kaya nga, Oo, yung ano, hindi HPG yun eh. Kaya nga iniimbestiga siya, pinapapunta sana. Pati yung marking ng motorsiklo, pwede mo ilagay lang yun. Kayang-kaya yun eh. Pick. Mio. Hindi na. Tapos naka-markings. Hindi, yan ang problema. Yan ang problema sa mga Yan post. ang problema sa mga post po. Eto pare, eto totoo nangyari. Merong nagrereklamo siya sa mga boss niya. News Nirereklamo niya yung mga Boss niya. sa dyaryo. Pinost niya sa Facebook. Nabasa ng mga boss. Siyempre. Di tanggal ka. Kung di ka man tanga, at tingin mo, hindi nagbabasa ng Facebook yung mga boss mo. Ano ba yan? Yan ang problema dyan sa post ng post. Akala nila, pag nag-post ka, Kayo lang yun. may consequence yan. Meron. Every action has its consequence. Ito naman daw, Kernel, Rent Tangay. Iba naman yan. Dinimanda na raw po, pinailan na ng kaso, si Police Colonel Gideon Ines Jr., Lieutenant Colonel. Pinailan ng HPG. Ang ginagawa daw nitong Colonel, yung mga nabawi ng mga kotse sa karnaping, pinarerenta, tapos tinatangay na nung nagrenta. Kunwari, pinarenta, tapos kanila na yon. Na ikakasuhan. Ang dami nangyayari sa pulis. Oo. Yan ang problema dyan sa Kakaawa. police at this point. Kawawa din yung mga Totoong nagtatrabaho. At karamihan dyan sila. Karamihan ay maayos ng mga pulis. Marami lang mga abusado o kaya nagraraket na wala sa lugar. Di ba yun? Sandali, Yun ang hidnap ng kunwari foreign. ikaw may van ka. Oo. Nagkumpiskado yung Kumpiskado van mo. karnap eh. Karnap. So yung van nasa kanila. Ang gagawin nito si Colonel. si Colonel, Nagraket. pare-rent niya. Tapos inyo na yan. Kunwari rent. Ayos ah. Rent Ano tangay. yun eh, dapat naka-impound yun. Dun sa, Hindi pwedeng gagalawin yun. May kaibigan ganyan Na-impound, na-impound. Suspected carnap, naayos naman. Pero mahabang ayusan yun maraming nangyari. Ni-red flag siya. Ni-red Pero flag. akala ko, naka-impound lang dun. Oo nga. Nakaparada, tininakita. Ito. Siya ba rin Colonel? Sayang naman to. Ang dami naka-impound dito eh. Di parentahan na muna natin. Sa hirap ng buhay. sa taas ng bigas ngayon, sayang naman ito. Hindi, ang gusto ko naman dito, Ayos nabubuko Oo. at meron nangyayari. Okay, yan naman ang maganda dyan. At, Pati yung mga pulis na nag-kidnap, Abusado. nabubuko at may nangyayari. Yun po ang gusto ko rito. Ibig sabihin nito, baka maging
madala yung mga iba. Huwag nyo nang gagawin. While it's a black eye sa PNP, at the same time, at least, ayan. Ang magandang balita dyan, nahuhuli. Nahuli. So, Kesa Mahirap yung kung wala hindi nang, nahuhuli. yung wala Walang nangyayari. nangyayari. Oo. Ito, preventive suspension ng 6 na buwan, 7 opisyal ng Marikina City Engineering Department, sabi ng Ombudsman. Nangingikil. Ayan, pare. Ayan. Engineering Department ng Marikina City. Nangingikil po tungkol sa occupancy permits, building permits. Building permits. Ayan. So, preventive suspension, iniimbestiga sila at malamang sa magkakatuluyan to. Oo. Grave misconduct po. Grave misconduct. Ano yan? Ano rin yan? PNP rin. Mga Hindi kasi di ba bago... building officials. Ang Marikina, very progressive dyan. Ang Yes. daming nagtatayo ngayon dyan. Siyempre, gusto mo magamit na. Ang laki ng investment mo di ba? Markinton, mga gano'n, dami dyan Maraming development. Yung Feliz ba yun? Yung bagong mall ng Ayala? Ayala, dun sa may... Marcos Highway. papunta. Ang dami pong pwede mo sabihin, mini boom sa Marikina. Di pagkakataon na ni building inspector na kumita, ikaw naman. Hindi ko muna ibibigay yung permit. Kailangan, ano ba yan? Ano ba maganda pag-uusap dyan? Okay. Ito rin kakaiba. Ewan ko nakita nyo to. Deep-seated corruption, sabi ni Ombudsman, dyan sa Marikina, Hindi, ito naman, may pinost si Edu Manzano. Ano sabi? Edu, dati naging vice mayor ito ng Hindi, kumandidato lang. kumandidato. Anyway, nakasakay siya sa sasakyan niya, may driver siya. Now, sinubukan sinuli yung driver niya, nag-U-turn sa traffic violation sa Roas Boulevard. Si Edu, tahimik siya, nandun siya sa likod. Narinig niya, nakikipagnegosasyon na yung pulis na nakahagad. Motorsiklo daw Hindi lang niya sinabi to kung Pasay o Manila o At may humihingi na ng 4,000. Para? Doon sa... Hindi tikitan. Oo, wag tikitan. Ano yung violation? Illegal U-turn. Narinig niya, noong una nagsisimula sa 2,000, ngayon naging 4,000 na. Di parang nagalit na si Edu, bumaba siya. Nung nakita nung hagad na siya, Uy! Sir Edu! Tapos magpipis bump pa doon sa kanya. Sabi niya, teka muna, mali ang ginagawa mo, yung sinita niya. Ngayon hindi lang alam dito kung ano nang gagawin ni Edu, kung saan niya ilalapit ito. Pero ang daming nag-viral at yun na nga, na-timingan si Edu ang nandun sa loob ng sasakyan. So, ayun. So, mga ganito ba na... So, ibig sabihin... Kaya dapat ibalik na yung no contact apprehension. NCAP. Hindi yan solusyon. Hindi yan ang solusyon. Lalong abusado yung mga yon. Matindi ang corruption doon. Matindi ron, oo. Ang kikita doon yung may pakontrata. May pakontrata yung... LGU. At wala na tayo alam kung ano nangyayari doon. Sila na lang yun. Ito nahuli kahit pa. Well, gusto ko balikan yung Marikina. Ang sabi ni Uncle Sam, deep-seated corruption. Ibig sabihin niya na kalakaran dyan. Malalim. Uncle Sam, hindi lang po sa Marikina. Naku po. Yung mga ganyan permit, yung regulatory agencies, naku, dami dyan. Ikaw naman, parin John. Nakita mo naman yung nangyari sa Chocolate Hills. Permitting din yun. May 36 na raw ang fully automated na LGUs. Naku. Sabi po ng Anti-Red Tape Authority. Yan ang problema. Kundi automated yung mga processes sa LGU, yang problema ni Uncle Sam ang mangyayari. Tuloy-tuloy yan. Deep-seated corruption. Okay? Kaya nga ang idea niyang maging digital, automated ang processes sa LGUs. Para maiwasan niya. Kasi every step of the way, meron ka dapat konsiderasyon. Yan. Yun ang tawag po ngayon, konsiderasyon. Kung automated dyan, di nalaktawan na yan. Bayad ka na lang ng fee. Ganito gawin nyo, lakihan nyo yung fee.
Okay? Para mabawi nyo yung automated process. At gugustuhin po yan ng mga negosyante, ng mga nagpapatayo ng bahay, kaysa doon sa mapahirapan sila sa proseso. Kaya nagkaroon ngayon ng move to automate. Matagal na yan, digitization. Tagal na. Matagal na. Bakit sabi ng ARTA 36 pa? 36 daw. Kung Makati at saka Taguig, sabi ng ARTA, hindi pa digitize eh. Ibig sabihin, hindi kayo lumalabas sa mga opisina nyo. Sabi ng ARTA, 36 local government units po ang automated na ang business permit process. 36 lang? Hindi. Ang konti naman nun. Out of 1,487 na municipalities, hindi tama yan. Ilan? 1,487. So 1,450... Something na lang. 51. Na lang. 1,451 na lang ang hindi automated. Naka 36. Ang galing. Anong rate nito? Ilang taon na ba to? Panahon pa ni Duterte to eh. Hindi lang Duterte. Pati Pinoy. Panahon pa ni Nag-umpisa na yan. 10 taon, sabi mo. 10 taon. In 10 years, 36. 36. Naku, ilang centuries pa. Bago umabot 1,487. Galing. At nagpe-press release pa yung ARTA. Yun ang matindi rin eh. 36 pa lang yun nadadali nyo. Ito na kayo. Ay, nako. Ang matindi rin, ayon sa press release, we are still verifying the total number of LGUs. Hindi nyo pala alam eh. Sana inayos nyo muna yung data nyo. Di ba baka naman mas marami pa. Nakakatawa yun. Mas marami pa to. Ang kanilang mission E-box. mag-automate. Sila mismo, hindi automated. Ay, nako. ARTA! Ano ba kayo? It is possible that there may be other LGU. Ayun na Isipin nga. mo yan. Ayan. Tapos eh. Aside from the 36 daw. Ayan. Saan ka naman lalagay dito, pare? Anti-red tape. Sino ba nag-press release sa inyo? Ano ba? ARTA Secretary Ernesto Perez. Yan daw kanilang ginagawa, response to President Marcos' call to improve bureaucratic efficiency. Ginamit pa si Response ba yan? Nakaka-36 pa lang kayo. Gamit pa. Kailangan si Wipsep eh. Oo. Bakit nyo kailangan sa ship? Kaya, hindi, sabi ni Secretary Perez eh. Budget hearing ngayon. Budget preparation. Hindi, pero napaka-damning itong quote. Kasi inspirasyon daw nila si BBM. Yan! Ano ka? Kung ako yung boss nito, alam mo sa corporate na to, it is possible that there may be more LGUs. Oh. We just need to validate. Ba't tarantado? Ba't ka rin Hindi ka pa pala sigurado. Saka naman ayos. sinasabi mo, pare, yan sa Marikina. Kaya nangyayari yan. Siyempre. Oo. Along the way, human hands touch the document. Patay ka dyan. Sari-saring corruption yan. Yan ang susi dyan eh. So, Ombudsman Martires, marami-rami pa kayo. 1,800. Baka naka-retire 51 pa. 24/7. 9:02 na umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.